Toyota Fortuner 3.0 D4D mga boss. Magpapalit tayo ng transmission fluid. Ayan. Tapos yung magnet mga idol, ano, nandito yung kinakapitan ng mga dumi-dumi. Yan, kaya kailangan linisin din natin. Ayan mga idol, pag gantong tanggal oil pan, mas maganda para sa ating transmission kasi pwede natin palitan yung filter. Ayan o. Ayan, tinatanggal eh, idol. Pag maganda pa yung filter, pwede natin linisan lang mga idol. Pero kung madumi na, kung talagang gastado na yung pinaka gasket nya, palitan natin. Sa ganito naman, kung regular kayo nagpapalit, pwede rin yung pa-drain kung gusto nyo yung pa-drain. Pagka pa-drain nito, magagamit tayong 4 liters lang. Pero pagkatanggal oil pan, mga halos 6 liters ang magamit natin. As mga boss, sa gantong may mga dipstick. Ayan, dipstick ng transmission, ng automatic. Diyan tayo nagsasalin. Ayan. Tapos kung gusto nyo naman makasigurado kung anong type ng transmission fluid ang gagamitin, kung hindi nyo makita sa manual, meron tayo ditong nakasulat. Ayan mga boss, dito yung pinaka-low, tapos sa hot. Ayan, may nakasulat din po dyan na type T4. Ayan mga boss, so kung makikita nyo, ibig sabihin type T4, yan yung type ng ATF ni bossing. Ito, punta tayo sa transmission fluid na gagamitin. Ayan, type T4. Yan po yung original ng Toyota. Tapos makikita natin yung design. Boss, ayan, Toyota Thailand. Ayan mga idol, ito nga yung transmission filter natin, no? Ayan, ito yung sinasabi natin na pinaka gasket nya. Pagkasira na to, kailangan mo talagang palitan siya. Pero kung buo naman, pwedeng linisin lang dahil screen lang naman ang loob na ito mga idol. Hindi guys, sa iba na parang tela na talagang nagbabara. Ito screen lang to, pag nilinisan mo okay na yan. Okay, sige, lilinisan na po natin mga idol, oh. Tanggalin natin yung silicone gasket para mapalitan ng bago. Ang nilalagay po natin gasket dito sa oil pan, yung silicone beta gray. Yan yung mas matibay na pwede dyan para hindi tayo magkaroon ng leak, ano. Tapos ang palitan nga natin ng mga gantong transmission fluid mga idol, 40 or 50k mileage, ano, sa mga ATF fluid. Pero kung hindi ka gagamit ng genuine na ATF, 20 to 30k mileage lang papalitan nyo. Ayan, okay. Ayun mga idol, pagka nalinisan nyo ng, pwede nyo naman sabunin tsaka kerosene, pero maganda rin kung halimbawa sasabon natin, patuyuin nyo maigi, tapos banlawan nyo ng ano, yung ATF din, yung pang cleaning, para mawala yung yan, talagang yan ang pandinis natin sa kanya. At least bumaba yung may itim na fluid pa. Ayan. Kaya walang problema kahit na linisan naman, kahit hindi palitan, basta okay pa yung gasket. Yun. Okay. Tapos syempre pwede na natin ikabit yan pagka malinis na. Ito namang, ayan, kerosene lang pa nilinis natin, tsaka sabon, tubig. Ayan mga boss, nalinisan na natin. Tapos tanggal na rin natin yung mga silicone, yung gasket, yung pinaka ating magnet. Ayan, malinis na rin. Ayan mga idol, para tumagal ang ating transmission, alagaan natin sa palit ng transmission fluid. Ito yung pinakaunang parts para hindi unang magandang gawin para hindi masira yung ating transmission agad at tumagal. Pag may leak, pagawa agad natin. Pagka match na palitan yung fluid, papalitan na agad natin. Yan yung magagandang gawin para hindi tayo agad masiraan ng transmission, ng automatic transmission. Ganun din sa mga CVT o sa mga manual.
nakaka-apekto din po ang gear oil sa manual. Gamit natin Hardex, napakaganda pong silicone yan. Ito po talaga, wala talagang anong gasket to, silicone po talaga ang pinaka original na nakalagay sa kanya. Tapos wag naman yung sobrang kapal mga boss. Punta tayo dito sa ilalim kung saan na sinalpak na ni Idol yung ating filter. Ayun mga boss, oh. Ito na yung transmission filter na ilagay na natin. Ito yung pinaka ilalim niya na kailangan din natin linisan bago isalpak yung pinaka oil pan. Yan. Kung dadialysis nyo naman mga idol, ano, gagamit tayo ng mga 10 litro dyan hanggang 12 pag dialysis ang gagawin sa pagpalit ng fluid. Alam, hindi natin malinisan yung filter tsaka yung oil pan. Yun ang pagkakaiba pag dialysis. Yung fluid lang talagang lalabas sa kanya lahat. Hindi gaya nito na pati dumi dun sa oil pan tsaka magnet matatanggal natin. O kung may madumi man namumuo sa filter, matatanggal natin. Yan mga boss. Ito na nga yung na-drain natin kay bossing na transmission fluid. Yan, maitim na rin. Tapos may nalaglag tayo dito, kailangan natin siyang hanapin. Ayun, ito mga idol, yung washer natin sa oil pan drain plug ng transmission. Yan, hindi pwedeng wala yun, magkakaroon ng leak yun. Ayan mga idol, kinakabit na natin yung pinaka oil pan. Ito yung washer mga boss, nakaibat na namin yung oil pan. Pag nahigpitan na lahat yung size 10 na paikot na yan, kasalina na natin sa taas ng ATF T4. Ayun, nalagyan nga namin ng 5 liters. Dito namin nilagyan sa dipstick. Tapos ito, naubos natin yung isang 4 liters. Ito, binuksan pa natin yung isa. Yan, malalaman natin kung ilan ang mailaubos natin mga idol. Pina-start muna natin kay bossing. Ayan, sali na tayo. Pang 5.5 liters ang laman ng transmission ni boss. Ayan mga boss, 5.5 liters na naikarga natin. Tapos pina-start nga uli natin. Tapos isi-ship ni boss sa drive bago natin susukatin natin pag na-ship na sa drive. Bunutin muna natin. Sir, drive niyo sir. Drive. Ayun, naka-drive na. Susukat ulit tayo. Ayan, tingnan natin. Ano, kailangan nandito sa ating hat. Okay, yan o, dito 5.5 mga boss. Ayun mga boss, pag nakita nyo yung dipstick na nasa hat na o full, okay na yon yung level natin o. I-check natin kung wala talagang leak. Ayan mga boss, pumunta tayo sa ilalim ulit. Tignan natin kung may leak para sigurado naman na talagang convincing ang ating customer. Ayan, okay. Ganun lang mga idol kung magdi-DIY kayo. Check nyo rin pagka tapos yung paanda rin. Mahirap kasi may leak, talagang sira ang ating transmission pagka hindi natin napansin. Ayun, okay. Ayun, okay na. Maraming salamat. Okay, good job. Ayun, thank you kay boss sa lagi natin customer. Yun, thank you. Thank you. Ayun, thank you boss.